pupunta ka dito. Yan. Sige. Merong ano kasi. Aware ka naman dito, no? Like sa Bible study natin. Sige. Ay mag-pray. Salamat po, Ama, sa umagang ito na ipinagkaloob po sa amin. Salamat po sa panibagong pagkakataon upang muli ay makapakinig po kami ng mensahe na aabot po sa aming pangailangang espiritual. Kayo po ang siya maghari sa aming kalagitnaan na tunay nga po ng Holy Spirit ay mangusap sa bawat isa sa amin at maging maliwanag po sa amin ang mensahe na matatalakay namin. At gabayan po ang inyong lingkod sa pagpapahayag at ang lahat po ng to ay dalangin namin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Si Nathan, hindi mo nasabihan. May pasok. Yan, dito tayo sa Acts chapter 10. Yan, Acts 10, babasahin ko muna yung 1 and 2. Pero may mga dadaanan pa tayong talataan dito sa kabuuan ng kwento. Acts chapter 10. May isang lalaki sa Caesarea na ang pangalan ay Cornelio. Siya ay centurion ng tinatawag na batalyon ng mga taga-Italia. Isang taong sumasamba at may takot sa Diyos kasama ang kanyang buong sambahayan. Gumagawa ng maraming pamamahagi sa mga nangangailangan at patuloy na nananalangin sa Diyos. Itong si Cornelio ay siguro sa panahon natin, kapitan to pag sa atin. Kasi meron siyang 100 soldiers na pinangungunahan. Kaya centurion. No, galing dun sa cent. No, itong Cornelio na to, siguro kung sa halimbawa binata siya tapos may mga babae naghahanap ng mapapangasawa, ideal man to kung tutuusin. Kasi unang-una, meron siyang trabaho, may maganda siyang profession. Siguro kung sa time natin, itong kapitan medyo mataas na rin yung sahod nito. Kaya nang bumuhay ng pamilya. Minsan nga mga sundalo hindi lang isang pamilya binubuhay. So may trabaho siya. At ang maganda sa kanya, meron siyang magandang disposisyon sa buhay. No, kasi ang sabi dito, namamahagi siya. Kasama niya yung buo niyang sambahayan, naglilimos, nagiging mabuti sa kapwa. At isa pang magandang bagay sa kanya, meron siyang religion. Malapit siya sa Diyos. Na sinasama niya yung buong family, pupunta sila sa church, mananambahan, mananalangin. So, para bang nasa kanya na lahat, no? Ano pa ba yung kulang sa kanya? Religious siya, mabuti siyang tao, maganda yung trabaho niya. So, wala na dapat kulang sa kanya. Napaisip ako dito nung binabasa ko yung kwento kasi kinailangang utusan ng Diyos si Peter para kausapin si Cornelio. Na siguro kung sa sa setting natin ngayon, parang sinabi ng Diyos, Peter, puntahan mo si Cornelio, i-Bible study mo. Parang ganun yung dating. No, mahaba kasi yung kwento pero pwede niyong balikan. No, nananalangin siya, bagamat nakakarating to sa Diyos, napapakinggan siya, pero hindi yung kagaya ng pakikinig ng Diyos sa tunay na anak niya. Kasi may kulang sa kanya eh. Ano yung kulang sa kanya? Yung personal na relasyon sa Diyos. Ang Diyos kasi sa kanyang pagiging all-knowing, sa kanyang attribute na omniscient, talagang walang lihim sa kanya. Yung iniisip natin, nababasa niya. Bago pa natin isipin, alam na niya. Kasi ang Diyos nasa lahat siya ng nasa lahat siya ng bound ng time kasi unang-una, hindi siya talaga bound ng time. Kaya nga nung naging tagapagligtas siya, sakop niya yung lahat eh. Yung mga nakaraan, yung
future kasi ang Diyos nasa gitna nung kabuuan ng oras. Lagi siyang andon, present siya palagi. And so, ang Diyos din, omniscient, no, na alam niya lahat ng nangyayari, alam niya yung iniisip ng tao. Kaya hindi pwedeng sabihin na hindi niya kilala itong si Cornelio. Meron ng isang Bible character na umakyat sa puno ng sycamore tree. Maliit kasi siya. So, hindi niya makita sa dami ng crowd. No, hindi niya makita yung Panginoon kasi parang celebrity ang Panginoong Jesus noong mga time na yon. Mananampalataya o hindi, para bang curious lang sila. Anong meron doon? Sino ba yon? At sila, nakikiusyoso. Yung si Zacchaeus umakyat sa sycamore tree. No, nagulat siya kasi sabi ng Panginoon, Zacchaeus, baba ka dyan. No, sapagkat pupunta ako sa tahanan mo. Usap-usap yung mga tao kasi mandaraya siya, tax collector. Pero dun sa pagpunta ng Panginoon sa tahanan niya, dun siya nakakilala sa Panginoon. Na palatandaan ng pagkakilala niya sa Panginoon, lahat nung meron siya, binitawan niya. Na wala nang sumunod na kwento pa tungkol kay Zacchaeus, pero sa palagay ko, no, lamang yung porsyento na itong Zacchaeus na to, nung na-zero balance siya, dahil binitawan niya yung mga bagay na nakuha niya, na-accumulate niya sa maling paraan. Palagay ko, ibinalik ng Diyos yun. Pero, nung time na yon maaring tama na. No? So, ganun ang Panginoon, no? Dahil all-knowing siya, kilala niya si Zacchaeus. Kilala niya din to, si Cornelius. Kaya lang, sa kanyang pananalangin, bagamat napapakinggan ng Diyos yung panalangin niya, pero wala kasing connection. Para bang walang dahilan para sagutin niya yung prayer o pagpalain siya. Para bang halimbawa ako, pwedeng lumapit sa akin yung lahat ng mga bata sa paligid at humingi ng pera sa akin. Gustuhin ko man, pero hindi ko kayang bigyan sila lahat. Pero yung anak ko, kaya kong bigyan. Anak ko yun eh. No? Nadidinig ko rin yung daeng ng ibang mga tao. Kung meron, pwede maging blessing. Pero iba yung anak. At itong si Cornelius, yun yung wala sa kanya. Yung personal na relasyon sa Panginoong Jesus. Personal na relasyon sa Diyos. Bakit ko ba nasabi na wala siyang personal na relasyon sa Diyos? Kasi nga, yung punto na kailangang utusan ng Diyos si Pedro para puntahan si Cornelius at ipaliwanag sa kanya yung simpleng paraan ng kaligtasan o yung gospel. Na ang ginawa dito ng Diyos kay Pedro nung natutulog siya, merong vision. No? Kasi considered as part pa rin ng Old Testament times itong panahon na kung saan parang transition period, no, na andon pa rin yung hangover ng mga tao doon sa mga paniniwala sa Old Testament. Bagamat naandito na si Kristo, present na siya sa panahong ito, namatay na din siya sa cross. Pero yung tao, yung background nila, yung Old Testament na religion, yung Judaism. No. Ngayon, doon sa vision na nakita ni Pedro, may mga iba't ibang uri ng hayop na nakalagay sa kumot tapos inilapag sa kanya. Na ang sabi ng Diyos mismo, sabi ng tinig, katayin mo, magkatay ka, kumain ka. O anong sagot dito ni Pedro sa verse 14? No, ngunit sinabi ni Pedro, hindi maaari, Panginoon, hindi pwede, sapagkat kailanman hindi po ako kumain ng anumang bagay na karaniwan o marumi. No? Kasi sa batas ng mga Hudyo, may mga klase ng hayop na hindi sila pwedeng kainin. No, marami silang ceremonial law na mga practice, mga regulations na dapat sinusunod nila. And so alam ni Peter, may mali doon kung kakainin niya yung iba't ibang uri ng animals na bawal para sa kanya. Bawal para sa kanila. Pero ang sabi ng Diyos sa verse 14 o 15, at muling nagsalita sa kanya ang tinig sa ikalawang pagkakataon, ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ituring na marumi. No, yung pala, dito sa vision na to, nagtuturo pala ang Diyos sa kanya ng kung paano itong uri ng tao na hindi nila pwedeng makasalamuha, na hindi sila pwedeng makipagmabutihan sapagkat hentil si Cornelio, samantalang siya ay Hudyo. Dito pala nagtuturo ang Diyos sa kanya na hindi na common yan, hindi na marumi yan. Pwede mo na siyang puntahan, pwede mo na siyang abutin.
no? Hindi na bawal na makipagmabutihan ka diyan sa hentil na 'yan kasi ang purpose naman ay para makakilala siya sa Panginoon, no? Buti sana kung siya yung mag-iimpluwensya sa'yo. Pero hindi. Ikaw yung mag-iimpluwensya sa kanya, ipapakilala mo ako. Yun yung gustong sabihin ng Diyos kay Peter, no? Kaya, so, iso-shortcut ko uli yung kwento, no? Kinabukasan, pumunta si Pedro doon sa Cesarea, kung saan naandun si Cornelio, na ang purpose, mag-Bible study. No, wala dito yung term na Bible study, pero gusto kong ilagay sa setting natin kasi ngayon. Yun yung mangyayari. So, anong sabi sa verse 24? Kinabukasan, sila ay dumating sa Cesarea, ngunit habang naghihintay si Cornelio sa kanila, tinipon niya ang kanyang mga kamag-anak at matalik na mga kaibigan. Ano bang meron? No, meron bang special na pagtitipon na iimbitahan yung mga kamag-anak at mga kaibigan, mga mahal niya sa buhay? Ano bang meron? Kasi may lingkod ng Diyos na darating at magsasalita, no? Ipapangaral niya yung gospel na si Cornelius ignorante dito. Tignan niyo mabuti siyang tao, naglilimos, may religion siya, sumisimba sila kasama yung buong family. Kasi yung karaniwan ang mga sundalo dapat astig yan. Hindi yan dapat religious, hindi yan dapat nagsisimba. Para sa kanila, sa mga taong astig, no? Lalo na sa mga kalalakihan, parang nakakahiya kung nagsisimba ka. Kaya nga, may mga Kristiyano na yung bang hindi kinakaya yung kantsaw na pag nalaman nagba-Bible siya, uma-attend siya sa church, kakantsawan siya ng barkada no? Hanggang sa bumigay siya, hindi niya kayanin, hindi na siya magpatuloy. No, pero ito, kakaiba to, sundalo, and yet nananalangin, tapos sumasamba sa Diyos. Yun nga lang, mali yung kanyang pagsamba, no? At dito, meron ditong isang sitwasyon na makikita natin kung paano kaignorante si Pedro doon sa tunay na pagsamba. Tignan nyo, dito sa verse 25. No? At nangyari na sa pagpasok ni Pedro, siya ay sinalubong ni Cornelio. Ayan na si Pedro. Itong Pedro na to, ito yung Saint Peter na alam natin, yung tinatawag na Saint Peter. Yung tunay na Saint Peter. Hindi yung nagbebenta ng kabaong. No, kundi ito yung talagang apostol ng Panginoong Hesus. Tignan nyo nangyari na sa pagpasok ni Pedro, siya ay sinalubong ni Cornelio at nagpatira pa sa kanyang paanan at sinamba siya. Sinamba niya si Pedro, si Saint Peter. Pero ano nangyari? Sabi sa verse 26, ngunit itinindig siya ni Pedro na sinasabi, tumayo ka, ako ay tao rin naman. No, nailang siya na sambahin siya ni Cornelio kasi hindi dapat. Kasi sabi ni Peter, tao rin lang naman ako. No, at habang nagsasalita siya sa kanya, siya ay pumasok at nakita niyang marami ang nagkatipon-tipon. So, yun yung magpapatunay na si Cornelius, ignorante siya sa kanyang pananampalataya. Hindi niya alam kung ano yung tama at kung ano yung mali. Kasi maaring yung religion na meron siya ay yung nakagisnan lang. Yung mga practice na ginagawa niya, pasa-pasa na lang ng mga ninuno, walang batayan. Na hindi kagaya ni Pedro, ang batayan ng kanyang pananampalataya ay yung pananampalatayang tinanggap niya galing sa ating Panginoong Hesus. No? Na ito rin yung pananampalataya na itinuturo ko sa inyo. Ito yung biblical faith na kung ano yung sinasabi ng Bible, yun. No? And so, sabi ko kanina, bakit kinakailangang utusan pa si Pedro para puntahan si Cornelius? Hindi ba okay na siya? Nananalangin na siya Maganda yung trabaho niya, maayos siya sa family, maayos siya sa mga tao. Ano pa bang kulang sa kanya? Kasi nga, nag-aalala ang Diyos na itong taong to na mabait, pupunta sa impyerno. Kasi ang tao, kahit siya mabait, may kasalanan siya. Kahit sinong tao na matulungin, pwedeng nagsisinungaling din siya. Nakakapagsalita ng masama, nakakaisip ng masama. Ang standard ng Diyos, napakataas. Mag-isip ka pa lang, ginawa mo na kaagad yon. Kaya wala tayong ligtas sa pagkakasala. Tapos meron pang hindi tayo ginawa.
yung sin of omission. Yung sin of commission, yung mga ginawa mo, nagnakaw, pumatay, ng hold up, ng rape, commission, nag-commit ka ng kasalanan. Tapos yung hindi ka tumulong, hindi ka naging mabuti, sin of omission naman. O, isipin nyo yun, no? Pati yung mga hindi mo ginawa, ipinagkakasala. Kasi anumang magandang bagay na hindi natin ginawa, nagkakasala tayo doon. Ayon doon sa James chapter 4, sa mga bandang hulihan ng talata. No, nagkakasala tayo pag hindi natin ginawa yung isang bagay na maganda. Kaya imposible sa tao na maligtas siya sa pamagitan ng kanyang gawa, sa pamagitan ng kanyang sarili. Yun yung concern ng Diyos kay Cornelius. Para bang kung ako yung Diyos, sayang naman tong taong to. Mabait, nananalangin, may magandang disposisyon sa buhay, maayos sa family, may magandang trabaho, tapos pupunta lang sa impyerno. Hindi pwede. Kailangan itama yung pananampalataya niya. Kaya kinakailangan ngayon, to the rescue, ginamit niyang instrumento si Peter para ipaalam sa kanya yung simpleng paraan ng kaligtasan. No? At yun nga, ignorante siya sa pananampalataya kasi lumuhod siya kay Pedro. Isipin nyo, no, yung mismong Saint Peter na yung nagsabi na huwag kang lumuhod sa akin. Samantalang tayo, luhod tayo ng luhod doon. Lapit tayo ng lapit doon. Kasi sa John 4:23 to 24, ang Diyos kasi naghahanap ng mga tunay na mananamba na siya lang yung dapat sambahin at wala nang iba. John chapter 4, 23 to 24. No, ang sabi dito, subalit darating ang oras. At ngayon na, ang mga tunay na mananamba ay sasamba sa Ama, sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga sumasamba sa Kanya sa gayong paraan. Ibig sabihin, kung ang Diyos ay naghahanap ng tamang mananamba, may mga mali kasing mananamba. At yun yung hinahanap niya. Ang sabi sa verse 24, ang Diyos ay Espiritu. Spirit being ang Diyos. Hindi natin siya nakikita. Wala siyang anyo na pwede tayong mag-conclude kung ano ba itsura niya. Ang Diyos ay Espiritu at sila na sumasamba sa Kanya ay dapat sumamba sa Espiritu at sa katotohanan. Na dapat sinasamba ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. So, ibig sabihin, pag sinamba siya, pag hindi sa Espiritu, wala sa katotohanan ang mangyayari. Kahit na mismong nung nagkatawang tao ang Diyos sa pamagitan ni Kristo, sa katauhan ni Kristo, wala ding talagang nakapagtabi ng tunay na itsura niya. Parang ang hinuhulaan na lang ng mga tao, ano ba yung typical na itsura ng Jewish na mga kalalakihan nung time na yon, no? Ano yung regular height nila, kulay. Kaso yung kilala nating Kristo, mukhang Amerikano. Kulay blue yung mata, tapos ang kinis ng kamay, ang kinis ng mukha, hindi siya manly yung dating. Maliban sa may balbas siya, may bigote, pero yung kabuuan hindi manly, pambabae yung kamay niya na naka-ganyan di ba? Samantalang anak siya ng karpentero. O yung foster father niya na si Joseph, karpentero. Natural, humahawak din ng kahoy yon, ng lagare. No, hindi siya parang makinis na makinis yung itsura. So kaya walang nakakita ng tunay na itsura ni Kristo. No, kaya dapat ang Diyos ay sinasamba sa espiritu at katotohanan at siya lang. Wala nang ibang dapat sambahin. Kaya itinayo siya ni Pedro nung siya ay sinamba ni Cornelius. And then nag-umpisa siyang mangaral. Na ang sabi sa verse 34, kaya ibinuka ni Pedro ang kanyang bibig at sinabi, totoong nauunawaan ko na ang Diyos ay hindi nagtatangi ng mga tao. So yun yung kanyang vision na nakita nung ipinapakain sa kanya yung mga animals na supposed to be, hindi niya pwedeng kainin. So ang gustong sabihin, nagbigay na ang Diyos ng signal. Nagbigay na ang Diyos ng, siya mismo ang nagsabi, pwede mo nang puntahan yung hentil. Pwede mo nang abutin. No? At magpasalamat tayo sa Diyos kasi inabot niya ang lahat ng tao. Samantalang sinabi doon sa John 1:11, He came to His own and His own received Him not. Pumarito siya sa ganang kanya, sa mga Hudyo. Pero tinanggihan siya. Pero ito yung maganda. Yung verse 12, ang sabi, but as many as received Him, sa lahat ng mga tumanggap sa Kanya, sila
ay pinagkalooban niya ng karapatan upang maging anak ng Diyos. Dapat ang lahat ng tao maging anak ng Diyos. Mali yung kaisipan na lahat tayo anak ng Diyos, na lahat tayo magkakapatid. Ang nagiging anak lang ng Diyos ay yung tumanggap sa Kanya. Yung sinabi nga sa John 1:12. Sa paanong pagtanggap, yung siya ay nagsisi sa kanyang kasalanan, inamin niya, hindi niya kayang iligtas ang sarili niya, ipinagkatiwala niya yung kanyang kaligtasan sa Diyos at sa Diyos lamang, sa Panginoong Hesus lang. Hindi dahil sa religion niya, sa baptism niya, hindi dahil sa sakramento niya, hindi dahil sa mga creed na meron sila. Sa kabuuan, hindi dahil sa religion niya, kundi yung relasyon niya sa Panginoon. At yun yung saktong itinuro ni Pedro kay Cornelius. O, may religion ka, maganda yan. Kasi hindi ka naman tinuturuan ng religion maging masama. No? O, maganda rin yan, may maganda kang disposisyon sa buhay. Maganda may trabaho ka, pero isinugo ako dito ng Diyos para ipaalam sa iyo na wala ka pang personal na kaligtasan. Na kailangan mong magkaroon ng personal na relasyon sa Panginoong Hesus. No? Punta ako doon sa verse 40, verse 39 to 40, ang sabi dito, at kami ay mga saksi sa lahat ng mga bagay na ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem. Siya ay kanilang pinatay sa pamagitan ng pagbitin sa kahoy. Ang Diyos ang siyang nagbangon sa kanya sa ikatlong araw at siya ay pinahintulutang mahayag. And so, sa madalit salita, ito yung daladalang mensahe ni Pedro nung pumunta siya sa bahay ni Cornelius kasama yung mga kaibigan, kasama yung family. So, nag-preach siya, nangaral siya doon at ipinangaral niya yung gospel. Ano yung gospel? Good news yung gospel. Na ano yung nilalaman ng good news na yon? Kamatayan, pagkalibing, at muling pagkabuhay ni Kristo. Maring kung namatay lang siya, hindi kompleto. Kailangan makitang nakalibing siya para mapatunayang namatay talaga siya. 'Di ba minsan may mga sitwasyon sa mga napapanood tayo, mga nababali-balitaan tayo. Pag yung isang tao gusto nilang burahin na yung identity sa mundo, minsan nagpapanggap na pinatay na eh. Para wala na siyang, kumbaga, burado na siya. Halimbawa, kriminal na tinutugis, no? Para burado na siya dito sa mundo. Kunyari, pinatay, no? Pero doon sa mga matatalino, tignan niyo yung kabaong kung siya talaga yon. Tapos tignan niyo kung inilibing talaga, no? Kaya importante yung pagkalibing para patunayan na namatay talaga yung tao. Namatay si Kristo, inilibing, pero ang pinakamaganda sa lahat, after 3 days, nabuhay. At hindi na siya muli pang namatay. Kaya sa Friday, huwag kayong matakot maligo. Huwag kayong matakot magkasugat. No? Dahil sa Friday, buhay pa rin si Kristo. Inaalala lang ang kamatayan niya. Pero yung sasabihin, patay ngayon ang Diyos. Patay ang Diyos, di magbabanggaan mga planeta. Siya kasi nagbabantay doon. Hindi mawawalan tayo ng hininga. Kasi mawawala yung oxygen. No? Kaya sa Friday, hindi patay ang Diyos. No? Buhay siya. Isang beses lang namatay si Kristo para sa atin. And then, nung siya ay umakyat sa langit, nagpe-prepare naman siya ng lugar para sa atin na para pagpunta natin doon. Kung talagang meron tayong personal na relasyon sa Kanya. Ang nangyari kay Cornelius at sa mga kasama niya na nakinig sa Bible study, no, sabi doon sa verse 48 o verse 47 muna, sino ang makapagbabawal sa tubig upang hindi mabautismuhan? Ang sino man sa mga ito na tumanggap ng banal na espiritu katulad din natin. At iniutos niya sa kanila na sila ay bautismuhan sa pangalan ng Panginoon. Pagkatapos nito ay hiniling nila sa kanya na siya ay manatili ng mga ilang araw. So sa madaling salita, si Cornelius at ang family, mga nakinig, na-convert. Yung baptism kasi, yun yung public testimony na talagang tinanggap mo si Kristo. Para bang yung nagmamahalan na tao, pwedeng ilihim. Pero kung proud ka sa relasyon nyo, papakasal kayo. Tapos papangalandakan mo sa madla, kinasal kami, nagmamahalan kami. Kaya nagpabaptize si Cornelius para patunayan na hindi niya ikinahihiya na tinanggap niya si Kristo sa kanyang buhay. So kaya, yung Cornelius na nananalangin, may magandang disposisyon sa buhay, may religion, kulang yon.
kailangan yung tao magsisi ng kanyang kasalanan, aminin niya na hindi niya kayang iligtas yung sarili niya, tapos tanggapin niya si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Yun yung tamang pananampalataya. Yung ang tao ay makatiyak ng langit. Aanhin mo kasi yon, gumaling ka sa cancer, marami kang pag-aari dito sa mundo, punta ka naman sa impyerno. So, napaka-importante nun, yung personal na relasyon kay Kristo. Sige, tayo mag-pray. Salamat po, Ama, sapagkat sa umagang ito ay muli dinala po kami doon sa katotohanan ng inyong salita at patuloy kaming manampalataya sa inyo. Patuloy namin gawin ang kalooban niyo. Maghari po kayo at manguna sa lahat ng aming mga trabaho. Pagpapalain ng opisinang ito, gabayan po Panginoon si Dave, si Joshua sa kanila po mga trabaho. Maging si Sister Raquel at si Kuya Mac. I-bless po ang lahat ng mga plano, mga desisyon, mga gawain. At sa lahat po ng aming trabaho, laging mapuri, maluwalhati ang banal niyong pangalan. At ilalapit po namin ang lahat po ng mga desisyon pa namin, lagi mo niyo pong gabayan. At ilalapit po namin ang lahat ng to sa pangalan po ni Jesus. Amen. Yan, thank you, Dave, nice meeting you.